Ang batang mahilig sa matatamis. Sa isang maliit na bayan sa tabi ng kagubatan, may isang batang babae na ang pangalan ay Mila. Si Mila ay kilala sa buong bayan dahil sa kanyang matinding pagmamahal sa matatamis na pagkain. Sa umaga, sa tanghali, at sa gabi, ang tanging nais lamang niyang kainin ay candy, chocolate, at iba't ibang uri ng pastry. Nagsimula ang kwento noong isang araw, habang si Mila ay naglalakad papunta sa tindahan ni Aling Berta, ang pinakamalapit na tindahan sa kanilang lugar. Sa kanyang paglalakad, nag-iisip na si Mila ng mga matatamis na bibilhin niya gamit ang kanyang naipon na barya. Sa kanyang pagdating, bumati siya kay Aling Berta. "Magandang umaga po, Aling Berta. May bago po ba kayong mga matatamis?" Si Aling Berta, na laging may ngiti sa kanyang mukha, ay naglabas ng bagong dating na mga tsokolate at candy. "Aba, oo naman, Mila. May mga bagong produkto mula sa bayan," sabi ni Aling Berta habang ipinapakita ang mga ito. Nagniningning ang mga mata ni Mila sa tuwa. Bumili siya ng maraming candy at agad itong kinain habang pauwi. Sa kanyang pag-uwi, nakita ni Mila ang kanyang kaibigang si Ben na naglalaro ng bola. "Halika, Mila, maglaro tayo," yaya ni Ben, subalit dahil sa kabusugan, naramdaman ni Mila ang katamaran at nagsabing, "Mamaya na, Ben, kailangan ko munang magpahinga." Umuwi siya at dumiretso sa kanyang kwarto. Nakaramdam siya ng kakaibang panghihina sa katawan at agad siyang nakatulog. Kinabukasan, nagising si Mila na masama ang pakiramdam. Masakit ang kanyang tiyan at tila wala siyang lakas bumangon. Nabalitaan ito ng kanyang mga magulang at agad siyang dinala sa doktor. "Dok, ano pong nangyari sa anak namin?" tanong ng ina ni Mila na labis ang pag-aalala. Sinuri ng doktor si Mila at nagtanong, "Ano ba ang madalas mong kainin, Mila?" Dahil wala siyang maisagot, ang kanyang ina na ang sumagot, "Mahilig po kasi siyang kumain ng matatamis, Dok." Napailing ang doktor at nagsabi, "Mila, kailangan mong magbawas sa pagkain ng matatamis. Ito ang sanhi ng pananakit ng iyong tiyan at panghihina ng iyong katawan. Kailangan mo ng balansing pagkain." Nakinig si Mila at nangakong babawasan ang kanyang pagkain ng matatamis. Simula noon, natutong kumain si Mila ng prutas, gulay, at iba pang masusustansyang pagkain. Kahit minsan ay kumakain pa rin siya ng matatamis, sinisiguro niyang sapat lamang ito at hindi labis. Isang araw, habang naglalaro sina Mila at Ben sa bakuran, dumating si Aling Berta. May dala siyang bagong luto ng mga puto at kutsinta. "Mila, tingnan mo ang dala ko. Subukan mo ito, masarap at hindi gaanong matamis," sabi ni Aling Berta habang inaalok si Mila ng kanyang bagong lutong mga kakanin. Sumubok si Mila at nagustuhan niya ito. "Salamat po, Aling Berta. Masarap po ito," sabi ni Mila habang masaya siyang kumakain. Kasama si Ben, nagsimula siyang pahalagahan ang iba't ibang uri ng pagkain at hindi na lamang puro matatamis. Lumipas sa mga araw at lalo pang gumanda ang pakiramdam ni Mila. Natutunan niya ang halaga ng tamang pagkain at ang epekto nito sa kanyang kalusugan. "Salamat, Doc, Aling Berta at Ben," sabi ni Mila sa kanyang sarili. "Natutunan kong mahalin ang tamang pagkain." Ngayon, si Mila ay masigla at malusog na bata. Naglalaro na siya ng masaya, kasama ang kanyang mga kaibigan at nagiging inspirasyon sa ibang bata sa kanilang baryo. Laging paalala ni Mila sa kanyang mga kaibigan, masarap ang matatamis, pero dapat laging may tamang pagkain para sa masiglang katawan. At mula noon, naging halimbawa si Mila ng wastong pagkain at maayos na kalusugan sa kanilang bayan. Natutunan ng mga bata sa kanilang lugar ang kahalagahan ng balanseng pagkain at pag-iwas sa sobrang matatamis. Sa bawat piyesta, si Mila ang laging namumuno sa pagpapalaganap ng tamang pagkain, lalo na sa mga batang katulad niya. Isang araw, may dumating na karnabal sa kanilang bayan. Dinala ni Mila ang kanyang mga kaibigan sa karnabal at namangha sila sa iba't ibang uri ng pagkain na inaalok doon. "Wow! Ang dami pong masasarap na pagkain," sigaw ni Mila habang tinitingnan ang mga pagkain sa mga tindahan. Sa karnabal, natutunan ni Mila ang iba't ibang masustansyang pagkain mula sa iba't ibang lugar. Nakita niya ang sari-saring prutas na hindi pa niya natitikman,
at sinubukan niyang tikman ang bawat isa. Nagustuhan niya ang matamis na mga, masarap na pinya, at makatas na pakwan. Nang gabing iyon, umuwi si Mila na puno ng bagong kaalaman tungkol sa tamang pagkain. Ang saya po ng karnabal. Ang dami kong natutunan, kwento ni Mila sa kanyang mga magulang. Mabuti naman, anak. Natutuwa kaming matuto ka ng mga bagong bagay, sabi ng kanyang ama. Simula noon, naging mas masigla at malusog si Mila. Natutunan niya ang tamang balanse sa pagkain at ipinasa niya ang kaalaman na ito sa kanyang mga kaibigan. Sa bawat okasyon, si Mila ang nangunguna sa paghahanda ng masustansyang pagkain at nagiging inspirasyon sa kanilang bayan. Lumipas ang mga taon at si Mila ay naging isang matagumpay na chef. Nagbukas siya ng isang maliit na kainan na kilala sa paghahanda ng masasarap at masusustansyang pagkain. Salamat sa mga natutunan ko noong bata pa ako, sabi ni Mila habang naghahanda ng kanyang espesyal na putahe. At sa kanyang kainan, laging puno ng mga bata at pamilya na natutuwang matuto at tikman ang mga masusustansyang pagkain. Mila, salamat sa masarap at masustansyang pagkain, sabi ng mga suki. Ngumingiti lamang si Mila at nagsasabing, masaya akong matulungan kayo. Tandaan, mahalaga ang tamang pagkain para sa masiglang buhay. At ang kwento ni Mila ay naging alamat sa kanilang bayan, isang paalala na ang tamang pagkain ay susi sa malusog na katawan at masayang buhay.